Nung una, nakikiramdam muna ako. Tinitimbang ko, tumatiming. Sapagkat ang mga tao dito sa ating bansa ay punong-puno ng mga pagkukuwari. Karaniwang nagagalak pag ang tao ay nakikita nila nakalugmok. Bagamat kung sila ay nakaharap sa iyo, ay pangiti-ngiti lang. Lalo na kung ang isyu ay may kabigatan. Kaya hindi ako basta noon nagsalita tungkol dito sa mga kayamanan na ito. Pero ngayon itong bandang huli, nakuhanan na ako dahil yung oras kailangan mailahad na. Kaya ang ginawa ko, unti-unti kong binubuksan yung aking mata. Ngayon, ito na nga ang aking kinakatakutan, ito yung masyadong huli na. Upang hindi ka maging kakulangan, ay kailangan maituring kang kaaway. At kung hindi kanila masabing isang banta sa kanila, ay mahina ka. Kailangan pinag-uusapan ka para hindi ka maging baliwala. Kaya nga nagmumura ako upang mapag-usapan nila ako. Yan ang kuwang ko. At kung maranasan mo malait, ikaw ay nakakaangat. Ang dami palalait na ginagawa sa akin. Kung pinagdududahan ka, ay may tutulak mo sila sa dapat nilang kalagyan. At kung ibig ka nilang patahimikin, ang ipinaglalaban mong katotohanan ay may diin sa kanila. Sila man ay naguguluhan din. Siguro naman naunawaan ninyo kung bakit ipinamamalita nilang buhay yung matandang magnanakaw na diktador. Ito ay napapunta doon, yung espiritu niya napapunta kay Trump eh. Kaya tignan mo si Trump, may pagka-diktador na gusto niyang takutin. Nung primero, yan ay napunta kay Duterte, kaya nga lumabas yung Dragon War eh. At saka bakit siya pumunta sa Russia? Kasi sa Russia, doon niya pinagawa yung mga platinum na tubo. Yung diktador na yon. Kaya yung diwa ni Trump, pansamantalang napigil, dinala doon sa ngayon, yung bangag na nakaupong Pangulo ngayon. Pero yung espiritu naman niya ay napunta doon sa iba upang mailigaw-ligaw. Kaya yung mga Marcos na yan, noon pa man, nagkukuhan na ng mga black magic yan. Humihingi sila ng kaya pinaahon nila yung espiritu ni Marcos para pumunta doon kay Trump. Kaya nga inaangkin na ni Trump yung ni Sara Gisara. Paano niya maaangkin? Hindi naman niya alam ang mga paraan. Kaya nga ang napakahirap yung mga pinaggagawa ng mga Marcos na yan. Marami silang ginagamit na mga black magic. Katulad yung pagpapatayo nila ng doon sa San Juanico Bridge. Hindi nga may tayo-tayo yan. Kaya ang hiniling nila doon sa India, kung paano nila itutuloy yung project na yon. At yun ang sabi, magkuhan sila ng mga patay na yung pumatay sila ng mga bata upang matuloy yung mga project na yan. At yan ay kay Imelda. Kaya yung ni Imelda ay maaring napunta
pero nasa kanya pa rin, pero yung, dahil, kunyan, pero yan ay pangatlong Imelda na yan eh. Kaya nandiyan pa rin. Pero yung diwa ni Marcos ay napupunta doon kay Irene, yung kamahalan niyang anak. Dahil yun ang ikukuan niya na para magkuan ng yung Divine Wealth for Humanity. Kaya kung sakaling magtagumpay si Trump, tiyak ng espiritu ng diktador na magnanakaw na Marcos ay kay Irene mapupunta. Kung gayon, magpahanggang ngayon ay ginagamit pa ng mga Marcos itong mga black magic na ito. Talagang masahuli itong mga putang ina to. Kaya nga sinabi ko, yan ang Antikristo. Dahil yung kanya, napunta yung ni Jesus, napunta kay Marcos. Sinasabi niyo, Rizal, hindi totoo yan. Yun ang napunta kay Jesus. Kaya nga may hilig sa anting-anting yan eh. Dahil si Jesus, bagamat hindi niya namalayan na nagkaroon siya ng anting-anting dahil nga doon sa 3 haring mago. Yung gamit na yon, yung yung ginto, kamanyang at saka yung insenso. Kaya yan ang napunta sa kanya. Dahil si Marian, pinawalaan niya yung mga virtudes na ang pinakamabigat na nakawala doon yung 3 B na may pakpak. Kaya yun ang mga mahimala at mga makakabalaghan. Kaya si Marcos noon, nakakalakad dyan sa ibabaw ng tubig. Kaya hindi niya masabi na dahil walang nagsabi na siya ang pumatay. Pero alam nila dahil yung ninakaw niya sa armory ng UP, nahuli sa kanya yun. Yung baril na yun. Kaya napakahirap niyan. Noon ko pa sinasabi na walang ginto sa pork knocks. Yan ang napakakanyan. Kaya yan ang una niyang kinuan dahil upang alamin. Kasi naglagay din siya yung ginto doon eh. Ang una niyang linagay ng ginto doon, yung nanggaling sa Central Bank of the Philippines. May mga ginto na noon ng Pilipinas, kaya nga ang peso noon sa dollar ay napakababa. 2 piso sa bawat dolyar. Ngunit nung maupo siya, inalis na yung mga ginto na yan at dinala doon. Para masabi na yung mga ginto na yan ay ilinagak doon sa UBS, Switzerland. Pero walang nakalagak doon. Ang nakalagak doon ay yung ninakaw niyang war damage. Ang kapal na mukha ng mga yan, mga Marcos na yan. Kaya yun ang hinahanap ngayon. Pagkatapos, sasabihin, nagbenta ng ginto dito, walang binentang ginto dito. Dahil noon pa, wala nang ginto ang BSP dito. Ang BSP kasi yan, private entity yan. Katulad yan ng Federal Reserve Bank. Yan ang nagpapatakbo sa gobyerno natin. Private yan. Pag-aari ng mga Marcos yan at mga maharlikang general. Kaya nga napakahirap. Kaya nga ngayon, hindi na nila magamit yung mga polymer na pera. Dahil yan, sinunog ko na yan. Ngayon, sinunog ko ulit pero kinat nila. Blinak nila. Paano nawala ito? Yung mga ginto na yan. Samantalang linagak niya doon. Yan ang pakay ni Trump. Pero kasi yung espiritu ni Trump ay wala sa kanya. Ang napunta sa kanya, yung ni Marcos. Kaya yan ang hinahanap niya, yung mga ginto na yan. Pero wala namang ginto sa mga central bank eh. Ang pinahihiram lang niya ay yung mga treasury note na silver edition o gold edition.
Kaya para masabi na maraming ginto na inalis dito, dinala sa ibang bansa. Yung panlilin lang yung ginagawa niyan mga Marcos na yan. Walang alam niyan kundi lukuhin ang kanilang kababayan at pinapaboran niya ang inchik. Ganyan din ang putang inang bangag na yan, putang inang Marcos na yan. Mas pinaboran niya yung inchik na kinidnap. Samantala yung mga nawawalang mga kabataan dito na Pilipino ay hindi niya pinaimbestigahan. Palibasa kasabwat yung putang ina niyan sa pagkukuha ng mga ritual na para maikuha ng mga kanilang kapritsyo dyan. Kaya yung mga black magic yan, yung putang ina niyan. Ngayong galit kayong mamura ko yan? O ano pakialam ko sa inyo? Putang ina ninyo. Lahat kayo, putang ina ninyo. O. Ngayon, napag-alaman ko na yung noong pa ito, alam ko na ito na ang may nakatabing 40,000 toneladang ginto. Yan ang hinahanap ni Trump, magkasanib persa sila ng China. Paano mo masasabing magkaaway yan? Hindi ba? Pinapaboran ninyo yung China. Duterte, China, ikaw naman putang ina ka. Si Trump, kung wari, kaaway mo si Trump. Hindi ka pinapansin ni Trump upang linlangin tayo. Pero yan, ng mga kakutsaba yan, yung mga politiko na yan, putang inang Duterte na yan, clone din yan, Duterte na yan. Sabihin ko sa inyo, maski na yung Marcos na yan, clone, pero walang kumukuha ng mga media, walang mga vlogger, mga troll, wala silang binabanggit ng mga clone yan. Kaya nga lahat kayo mananagot ngayon pagdating ng panahon. Pag nakaupo na yung mananagot kayo, lahat kayo ipapakulong ko. Mga putang inyong mga vlogger, mga troll kayo. Kinakampihan ninyo magnanakaw. Sino ba ang nakikipaglaban lang para sa kapakanan ng mahirap? Wala. Lahat yan. Kaya lahat kayo mananagot. Huwag ninyong sabihin na hindi kayo mananagot. Ngayon, yung 12,000 tonelada na platinum, yan ang gagamitin sa deuterium. Pagkatapos ito yung taganas na yata na nagsasabing Capricorn girl, crude niya, yung sinasabi niyang banal na crude oil. Ulul, putang ina ka, wala kang alam anong banal na crude oil na sinasabi mo. Kung yung crude oil, crudo yan. Kung crudo yan, walang banal yan dahil may hydrocarbon yan. Kaya ikaw, namamalita ng mga numero 1 ka rin. Maski na babae ka, wala akong pakialam. Basta kayo makukulong. Lahat kayo. Dahil yan, tapos na ang trabaho ko. Kaya nga, yung yung doon sa 2 barko maliit na nakasiksik, isiniksik nila sa tunnel. Pagkatapos pinasabog yung bunganga ng tunnel upang wala nang makita. Diyan, makikita yung sa timon ng 2 barko, na kasi may papasok kayo 2 barko, magkatabi yan. Ngayon, doon sa timon nun, mayroon isang tubo doon na yan. Yung tubo na yon ay yung na yan. Sarado yan. Pero ang nilalaman yan, pag binuksan yan, ay tumutugma doon sa nakalimutan panaginip. Paano mo malalaman? Ikaw, Lady Min, sinasabi mong chosen one ka. May chosen one bang na hindi banal? Ang chosen one, laging banal yan. Samantala ikaw, ang dami mong kabit. Putang mo. Hindi ka na nahiya. Pagkatapos sasabihin mong chosen one, kailangan maging kamukha mo. Ulol, sa demonyo ka. Pagkatapos yung Queen Helen na yan, kung anong sinasabi nila, wala naman silang nalalaman tungkol sa mga kayamanan na yan. Ginugulo lang kayo. Kaya, tandaan ninyo yan. Tandaan ninyo. Imposibleng hindi ko kayo ipakulong. Ngayon, mayroon pang kasamahan yan yung 80,000 toneladang mga tanso.
Pagkatapos, 120,000 toneladang aluminum o silver. Hindi ko na makuha yun eh. Pero yung bukod doon sa kwan, may 150,000 carats na uncut diamond. Yan ang nasa listahan noon. Kaya ang kwan nila, kaya sinulatan ko nga si kwan na wag nilang pakikialaman yan eh. Dahil hindi naman nila alam kung nasaan yan. Kaya balak nilang butasin yung mula doon sa Waga, doon sa Kabuyaw, na bayan ng Comparinyan, ng Apayao, na ikinukuan dyan. Yung sinasabi ko na ang tubig, napakahina. Kasi minisyon ko yan eh. Pero diyan ko kinuha yung, meron akong kinuha dyan para magawa ko kasi yung House of Gold. Ako lang ang nakakaalam kung ano ang mga sign ng House of Gold. Oh. Kaya mayroon akong kinuha dyan para ilipat. Ngayon, dahil doon sa paghangin ng malakas doon sa isang tunnel dyan sa kwan na yan, doon sa Pudtol, yung isang kuweba dyan, na kumanang hangin dyan, alam ko na ilinipat na yung mga ginto na yan. Kaya yan ang hinahanap ni Trump doon sa Fort Knox. Bakit walang ginto sa Fort Knox? Yan ang numero unong hanap niya. Dahil pinagkatiwala niya sa mga Amerikano yan. Maski na yung kay Corey na 500 tonelada na kwan. Panahon buhay pa noon yung putang ng magnanakaw na diktador na yan noon pa. Kaya nga, yan ang mga hinahanap niya. Na kaya hindi maibigay o nagrereklamo, baka maikanta ni Corey yung mga ginto na yan na nakuha sa Napindang Pladway. Ginulo naman itong putang inang hunasan na ito. Hunason. Ang ibig sabihin ng hunason sa salitang Sorsogon ay magnanakaw. Oh, numero uno magnanakaw ka. Kaya nga sinasabi ko ngayon ay hinahamon kita hunasan. Oh, bakit hindi wala kang kibo? O tayo mga laki-laki mong tao eh, napakaduwag mo. Oh, ang dami ninyong military mga duwag. Ginagawa lang kayong pound. Doon sa isang chessboard. Oh. Yung pulis at saka yung military, ginagawang pound lang yan. Palibasa kayo, wala kayong habol, kundi yung mga mananakaw ninyo, yung mabigyan kayo ng biyaya. Kaya sinasabi ko, mga inutil kayo. Kaya inuulit-ulit ko, kung talagang kalaban ng China, bakit merong communication tower ng China doon sa mga kampo? O, bakit ayaw ninyong nasabi na ni Tulpo yan, bakit ayaw ninyong ibalita kayo mga vlogger, mga troll? O, kayong mga mainstream media, ako lang ang nagsasalita dyan. Oh, putang ina nyo. Kaya nga, napakasama ninyo. Oh, napakasama ninyo. Kaya nga, Browner, putang ina ka. Tignan ko lang ang galing mo. Putang ina mo, Chief of Staff, minumura lang kita. Oh, bakit wala kang kibo? Kung talagang matapang ka, harapin ninyo ako, pero takot kayo. Dahil hindi ninyo ako makakaya, dahil pag ako galit, ang lakas ko iba. Natatakot kayo sa akin? Putang ina nyo. Mga inutil kayo. Kaya nga yan ang na. Kaya nga sabi ko nga tapos na ang trabaho ko dahil nga dyan eh. Dahil sa mga ganyan kwan na eh. Dahil nailantad na yung tubo na sinasabi ko na sarado, ang laman yun, yung kwan na yan, yung nakalimutan panaginip. Na sinasabi ni Marcos na nakalimutan, hindi niya alam kung ano nakalagay doon sa tubo na yun. Kaya sinasabi niya nakalimutan panaginip. Ayan ang kwan. Ngayon ko na lang binanggit sa inyo yan. Kaya nga yung ginagawa ni Kwan hahabulin nila yung Kwan doon sa Sayon doon sa Pudtol.
itatanil nila. Ganyan ang ginawa ni Ramos noon. Kaya marami namatay noon sa panahon ng ewan ko kung anong taon yun eh. Marami namatay doon sa Dingalan, General Nakar, at saka dyan sa sa Infanta. Nagkaroon ng baha dyan. Dahil yung tunnel na ginawa nila mula Kasiknan, dadalhin daw doon sa Pero ang hinahanap nila, yung kayamanan na ipinangako ni Marcos kay Colonel Dulay, na pinabantayan ni Marcos. Kaya nagkaroon din siya ng account na gustong angkinin na naman ng Ramos na yun na magnanakaw. Kaya yung sinasabi kong puno na pinutol, na binual na puno, itira yung tuod, ang yan, yung Alpha Omega World Marshall Program. Yan ang nila, yung Committee of 300. Yan ang na kinukuha nila. Kaya ngayon, ang balak na naman nilang buksan, yung Batong Buhay, yung minahanin really doon sa Kalinga. Pinapupunta na, sinasama ako noon ng mga tropa ko dyan na pumunta kami doon sa Kalinga na doon sa Batong Buhay nung mabalitaan ko, binaril nila yung ng AK, yung isang dump truck doon na international, nabutas pati black, hindi na ako sumama. Pero alam ko may mga balak sa akin dyan. Kaya ginukan nila ako, ginuguyo-guyo nila ako. Kaya, Panginoon din ang gumagawa ng paraan upang ako may layo sa mga kapahamakan . Kaya, ang dami yan, nakikinabang dito, Incheck, Amerikano, Kaya yung putang ng mga politiko na yan, walain na natin yan. Yan ang sinasabi ko. Hindi ko bubuksan yan. Ano kung maghirap tayong lahat. Yan ang sinasabi ko. Hanggat nandiyan gusto ninyo yung masunod yan, sige, diyan kayo. Wala akong pakialam. Ano sa akin kung hindi makuha, basta makuha ko yung party ko, di tapos. Ano pang pakialam ko sa inyo. Kaya nga, wag ninyong pagpapaniwalaan yung mga vlogger, mga troll, mga mainstream media. Walang katotohanan ng mga pinagsasabi niyan. Kaya nga, napakahirap itong kalagayan natin ngayon. Si Trump, nakupo ko sa kanyang political style na maging isang deal maker. Ganyan ang gusto ni Marcos, maging sikat siyang statesman. Yung kaya yung pagsasalita niya na akala mo kung nagsalita siya sa United Nations na kanyan. Magaling siya mag-English. Mga Pilipino naman. Maski na minumura mo na yung sinasabihan mong bullshit, mga na yung mga Pilipino. Pag papalakpak pa rin yung mga mahihirap dahil hindi nila naintindihan Kaya nga sila, yung mga putang ng mga na yan, Inglesan ng Inglesan upang linlangin tayo na mahihirap. Bakit? May sarili tayong wika. May sarili tayong kultura. Pero hindi kinuha ng mga kanyan, ng mga politiko. Inglesan ng Inglesan, putang yan. Ang dami naman yan. Hindi marunong mag-English. Isa na si Robin Padilla. Kung hindi pa kinakabisa, wala. Kaya itong si Trump, may pagkadiktador dahil nga yung sinasabi ko, yung espiritu ni Marcos nandyan, nakakwan dyan. Kasi gustong-gusto talaga nito mapag-usapan siya sa mundo Ganyan ang style ni Marcos. Kaya nga yung matandang Marcos. Kasi ang ginagawa talaga pinaahon nila Napakahilig ng mga Marcos ng mga black magic nagmumula sa India. Kasi yung katulad nga yung sinasabi ko doon sa yung San Juanico Bridge, hindi may tatayo yan kung hindi sa black magic. Kaya dyan sila gumagamit sila hanggang ngayon ng mga black magic.
Kaya napakahirap yung ginagawa nila sa atin. Ngayon, paano yung gagawin na natin ngayon? Ayaw kong buksan yan hanggat nandyan sila. Alangan naman masunod yan. Kaya yung sinasabi na white hat ni magpapabilanggo, wag mo akong lilangin. Alam ko lang. Akala siguro nila, bawat galaw ni Trump, nakasunod ako. Kung wari hindi ako pwedeng sumunod. Maski na doon sa roller, hindi ako pwedeng sumunod. Hindi naman ako tanga-tanga. Di patigasan. Yan ang sinasabi ko. Makikipagmatigasan ako sa inyo. Dahil nga dyan sa kanyo. Kasi yan si Trump kung minsan, gumagawa yan, akala mo, makajos yan, animal yan. Ganyan din ang ginagawa ng demonyo. Na kung minsan, gumagamit din yan ng mga Bible verse. Lilinlangin ka. Pag kumagat ka, kanya ka. Ako, paano nila pa mapapakagat? Kaya mahirapan sila sa akin. Kaya nga, hindi nga nila alam kung paano nila ako makukontrol nag-iisa ako. Pero, may nagagawa ba sila sa akin? Yan, tinatawanan ko lang sila. Mga siraulo, mga ulul. Kaya nga itong nagkakaroon tayo ng constitutional crisis. Dahil nga dyan sa mga mga pera na yan. Pero napag-uusapan ba yung constitutional crisis na yan? Ng mga vlogger, ng mga mga tanga-tanga din yung mga vlogger na yan. Palibasa mga bayaran lang yan. Huwag niyo sabihin, kumikita na kayo sa YouTube, kumikita kayo sa Facebook. Kaya yan, bukod doon sa binibigay sa inyo, lalo na ikaw, banat bay, putang ina ka. Paano kayo iiwas sa akin ngayon? Ang gusto ni Trump, hulihin na lahat yung mga yan. Hindi naman ako naniniwala kay Trump. Para hulihin kayo, para upang mapalapit siya sa akin. Hindi naman siya mapapalapit sa akin dahil alam ko mga sekreto. Kaya nahihirapan sila sa akin. Anong gagawin nila ngayon sa akin? Kung anong gusto ko, yun ang masunod. Kaya nga sinasabi ko, yung pinaghahanda ko na yung Puga Island. Doon ikukulong yung mga yan. Pero dadaanin sa Digal. Katulad ni Hineta, namatay. Huwag niyan sabihin na hindi ko siya hahabulin. Maski napatay ka na, hahabulin pa rin kita. Dahil nga dyan sa na yan, mga ninakaw mo. Numero 1 kitang kalaban Putang ina ka Akalang siguro ni Bitong, tuwan-tuwa na, wala na siyang kalaban. Pero hindi niya alam, pati siya makukulong. Dahil panahon pa ni Gloria, ikukuhan ko sa panahon ni Gloria o panahon ni Erap o di kaya ni Ramos, auditin lahat yan. Ano sa akin kung namatay ka, basta yan naging politiko ka, ninakaw ka, ibalik mo yun ninakaw mo. Maski napatay ka na, wala akong pakialam sa inyo. Hindi porke patay ka na, ligtas ka na, hindi. Wala. Ganyan ako kakuha ngayon, kabagsik. Kailangan gamitin ko kamay na bakal. Pag oras na ako'y nakapwesto na, yan ang kinakatakutan ng mga Marcos, yan ang kinakatakutan ng mga vlogger, yan ang kinakatakutan ng mga maharlikang general. Hindi nila ako mapasunod. Kaya nga, sinasabi ko, basta relax na lang kayo. Dahil yan, yung laman ng tubo na yun, alam ko yan, yung laman ng tubo na yun, yun ang nakalimutan panaginip. Yan ang hindi may paliwanag ni Marcos, kaya sinasabi niya, kaya nga naggawa na siya ng maraming dokumento. Pinaghanda niya yung mga tao niya ng pagbubulaan. Kaya ayan, kinakalat yung mga yung mga dokumento na yan para sabihin kay Marcos yan. Alam ko naman ang mga sekreto. Noon ko pa alam yan, nasa barko na yan. Marami dyan, pati mga angkat na dalawang barkong maliit yan, nakasiksik dyan. Maraming emerald dyan, maraming onyx dyan. Yan ang pagkaalam ko.
Kaya lang doon sa ikalawang barko, nandoon yung mga kwan na yan. Mga, yung sinasabi kong tubo. Nasa timon. Ito yung timon na pinipihit-pihit ng kwan. Nandyan sa harapan niya yan. Ano yan ngayon? Oh, di tapos na. Alam ko na. Kaya nga kinuha ko kung paano naging sabi nilang buhay si Marcos. Kaya nga kumuha si Marcos nang nagpahanap yung mga maharlikang general na yan ng yung tuko. Oh, meron sila nakuha ang tuko na malaki doon sa Masinlog pero wala naman. Hindi naman nila nagawa. Ilinipad kagad doon sa Malaysia. Pagkatapos, ito naman nagkakagulo na sa Indonesia dahil nga doon sa sovereign wealth. Oh, hindi nila alam. Alam ko din yan, pera din yan ng walang pera dyan. Oh, sabihin ko sa inyo, walang pera dyan ang gobyerno ng Indonesia dyan sa sovereign wealth na kinuha nila. Itinayo nila. Kaya yan, kaya nga nagkukuha ng mga taga-Indonesia dyan. Kini-question nila yan. Bakit bilyon na perang kwan dyan? Oh, mantakin mo, pati Indonesia kasama na sa group of 20, kaya na tumaas, kaya nga nakikinabang sila dyan. Dyan nila, kung hinak nila yan, nasa 1 MDB yan, oh, mananagot pa rin ng Malaysia. Oh, mananagot din ng Singapore. Oh, dahil bakit ayaw niyang ikuan sa akin yung email address ng Monetary Authority of Singapore. Oh, dahil yan, questioning ko dyan. Dahil nga dyan sa nakakabit ang Goldman Sachs dyan. Kaya napakahirap ngayon ng kwan natin. Ngayon, ganyan na lang ang kwan, nasa inyo na yan. Iboto ninyo, magnanakaw din, o sino ba ang kwan? O, kaya nga sinasabi ko, wala na eleksyon yan. Dahil puro magnanakaw yan eh. Katulad ng putang ng mga Supreme Court na yan, naguhugas kamay na yan, parang Pilato na yan eh, naguhugas kamay na. O, sila na ngayon nagkakagulo. Kaya tignan lang natin. O, sige na.